siya at ipagdiwa ang kanilang dibdib ni John Patrick at Maria Clarice sa isang banal na Kristiyanong kasalan. Ang tipang ng pag-aasawa ay tinakda at tinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa lupang ito ay dapat mag-isip na mabuti na may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos, sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan at ito ay dapat na igalang. JP and Clarice, this is your day. At gusto kong ipaalala sa inyo na kayo kailangan pumasok sa relasyon ito ng buong puso at kaluluwa ninyo. Tatanungin ko kayo ngayon, kung may alam kayong dahilan upang hindi matuloy ang kasalan ito, ay ipaalam na ninyo ngayon. Sapagkat ang mga kasalang ginawa na may kasamang persahan o pananako ay hindi magtataglay ng pagpapala ng Diyos. Meron po bang tumututol sa kasalan ito? Kung wala po, let us proceed. Ikaw, John Patrick, tinatanggap mo ba ang babae ito upang maging asawa, mamuhay na magkasama, ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo, sa bahay ng iibigin, aliwin, idagalan at ingatan, sa sakit at kalusugan, sa kahirapan at kasinanaan, na tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ikaw naman, Maria Clarice, tinatanggap mo ba ang lalaki dito kung maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo, sa bahay ng iibigin, aliwin, igagalang at ingatan sa sakit at kalusugan, sa kahirapan at kasaganaan, na tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Kung gayon, hindi natin ang basbas ng ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Our gracious Heavenly Father, we thank you for the love you provide this day. Today we thank you for the love you have given to Trinity and Clarice as they come before you on their wedding day. We invite you here to bless and protect the union, and we ask you to help them to grow closer to each other while growing closer to you. This is all we pray in the precious name of your Son, Jesus. Amen. Ephesians 5:21, pasabog kayo sa isa't isa, tandaan ninyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasabog kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasabog ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasabog ni Kristo ang Iglesia, hindi naman ang mga babae dapat pasabog ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang Iglesia talaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang mayroon sa kanyang sarili ng Iglesia, manilang, banal, walang bakit at walang anumang dumis o pulupo. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili ng katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang tao na umuwi sa sarili niyang katawan, pagkas hindi pinapakain at pinaalagaan. Gaya ng ginawa ni Kristo sa Iglesia, tayo mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag dito. Ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa kaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Yun na lang yung sito. Gusto ko ipaalam sa inyo na meron kayong pagkakalita. Ibang magulang, mag-gently, ibang magulang, Clarice. Ibang kinalakihan mo sa kinalakihan niya. At iba rin ang gusto niya sa maaaring gusto mo. At dahil dito marami kayong pwede hindi mapagkasunduan. At kailangan nyo rito ng lakas ng loob upang harapin ang anumang mga pagsubok na pwedeng dumating sa inyong buhay. Lagi ninyong tatandaan na kayo ay regalo ng Diyos sa isa't isa. Dahil sa ganitong paraan lang ninyo maiiwasan na kung sakali na hindi naging maganda ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, God forbid, hindi nyo masasabi sa kabilang mo
na sa isang malaking pagkakamali na nangyari sa buhay mo. Tandaan po ninyo ito, bawat regalo ng Diyos ay mabuti, kaya dapat ninyo pahalagahan. Huwag kayong magsasawa o mapapagod na umunawa ang pagmahal. Ang naayos at matatag na pagsasama ng mag-asawa ay hindi nangyayari overnight. Ito ay parang halaman na inaalagaan at dinidiligan. Diligan niyo ito ng pag-ibig at pagmamahal, pagtitiwala, pagkunawa at pagkalinga, at hindi masasamang hinala, paninira, pananakit o pamumunsya. Huwag kayong mapapagod, huwag kayong magsasawa. Alalahanin mong siya ay ikaw at ikaw ay siya. Huwag kayong mangangako na hindi nyo kayang tuparin. Masarap ang pinapanakuhan dahil may pag-asa kang pinadala. Pero mas ibayo ang saya kung ang pinangako ay natutupad. Huwag kayong mangangako na hindi nyo kayang tuparin dahil sa kanyang galit na galit ang Diyos. At kung magkala gayon, hindi niya kayo pagpapalaki. Huwag niyong paasahin sa wala asawa niyo na hindi kayo magsakit at wala naman kayo masasaktan. Huwag kayong biglang magagalit kahit mayroong bagay na nakakagalit. Ang tao paggalit may tendency na makapanakit. At ang sino mang nasaktan may tendency na lumaban at manakit naman. Para ito'y naiwasan kung ikaw ay galit o nagagalit, just pause for a while. Sa lubid na ito, dapat naroon ng pagsang-ayon ng bawat isa sa kanilang desisyon. Kapag nag-desisyon ang isa na hindi umayon ng isa, para kayong masasaktan. Hindi pwedeng tumayo ang isa na hindi susunod ng isa dahil para kayong masasaktan. Ang lubid ay simbolo na hindi mapipitas na tali ng pagmamahalan ng mag-asawa. Ang lubid na may tatlong pilipit ay hindi agad nalalaro. Lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng mga pinita mo, ay obligasyon mo na ibigay ito sa asawa mo para sa pamilya. So gawin mo ngayon ito as a gesture, ayan yung blessing na nasa kamay mo. Gusto kong ipasa mo sa kanya at magsabi ka ng word na habilin kung ano gagawin mo. Okay? Huwag kami panay ang Shopee at Lazada. Ganun lang. Pagpilit ka. Sabi mo, ito ako yung lahat ng pinita ko. Ayun, pilit ka. Ikaw na bahala na. Kung yun mo nasa puso niya, okay lang. Kaya, ingatan mo siya para sa ating pamilya. Clarice, paano mo naman siya tinangga? Tinatanggap ko, kung paano ito, at ano ba? Umasa ka. Umasa ka na wala ka ng dapat na. Napuno ng Shopee at Lazada ang lahat. At silang dalawa ay magiging isa. Ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ng lima. From this time onward, may your thoughts be for each other, rather than for your individual selves. May your plans be mutual, your joys and sorrow share. Tanungin ko po kayo mga husband and wife na narito. At sana wala namang po dito nung sasabihin ko. Sa inyo pong mga pagkaunawa at pagkaalam, ayon sa survey, sino po ang unang nagluluko? Lalaki o ang babae? Lalaki? Lalaki. Lahat po ng sumasang-ayon, magsabi amen. Parang isa ng sinanay. Okay. Pero mostly po, ang una po, naglulok o gumagawa ng hindi maganda ay ang lalaki. Okay. Clarice. Jake. Bakit patay nga yung kandila na nasa iyo? Clarice, kung sakali,
huwag naman sana ang doble. Dumating ang pagkakataon na itong nagmahal sa iyo ngayon ay unti-unti nang nagbago. For whatever reason, ayoko ng detalye pa ito. Nawala na siya ng gana na makasama ka, hindi na niya gusto na nakakausap ka, inilalayo na niya ang sarili niya sa iyo kasi nanglalamig na. Hindi ko alam kung ano ang kanyang personal na dahilan. Kapag dumating yung pagkakataong yun, Clarice, hanggang na nanatili yung pag-ibig mo, yung init ng pagmamahal mo kay Jim, ano ang bagay na nawala kay Jim, kaya mo itong ibalik. Kaya, ibalik mo yung nawala kay Jim. Naibalik pa. Again, naibalik. Ikaw naman ang magpapayag ka. JP, ang pinakamasakit na pwede mangyari sa ating mga lalaki. Nang babae ang mismong naglamig sa akin. Normally tayo ang una, hindi sila. Pero hindi nila gagawin ito ng walang palalim na dahilan. If ever, na gano'n na rin po ang trato niya sa'yo, hindi na rin niya magawa ng bahagi katulad ng pagmamahal niya na binigay sa'yo. Ngayon, hindi na rin natin ang patin kung anong kanyang dahilan. Hanggang nananatili yung pagmamahal ko at pag-ibig kay Christ. Ano mang bagay na nawala unti-unti sa iyong asawa, pwede mo itong maibalik. Subukan na ibalik yung nawala. Naibalik ba? Naibalik ba? Parehas kung patayin. Patayin ka. Paano kung parehas na kayong wala nang natitirang pagmamahal? Alala niyo ba siya? Napagod na kayo sa sitwasyon ninyo sa buhay na parang talaga it's about time for you to separate your way. Pero meron hindi nawawala sa inyo yung pag-ibig ninyo sa Diyos. Hanggang na nanatili yung pag-ibig ninyo sa Diyos, may isang Diyos na hindi nagpapagod pagmamahal sa inyo na pwede niyong pagkunan kung ano man yung nawala sa inyo pareha. Ang only thing na pwede niyong gawin ay ilapit sa Diyos ang inyong sarili. Can you do that? Sindi niyo pareha. Dahil pa rin ba? Huwag niyong mahayaan na sa inyong relationship mawala sa equation ng Diyos. Sapagkat kahit ang Diyos na ay pwedeng bumubukan na pwedeng sirayan ng isang tao. Lalo na kayo bilang kasama. Pinakabilitan, panagiliin niyo ang pag-ibig sa ating Diyos. Nagbabago ang damdamin natin sa tao. Pero huwag siyang magbago ang damdamin natin sa Diyos. Pero hindi nagbago ang damdamin sa Diyos. Patayin niyo para. With this favor, and fill you with all spiritual benediction and grace. I speak forth blessing upon blessing, long life, good health, stability and endurance in your life. Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to present to you the newlyweds, John Patrick and Rhea Clarice Dalangka. Gentlemen, now is your time. You and our kids, provide. Let us give them a hand of congratulations.